Kung wala ka na talagang makain at mag-resort ka sa pangunguha ng crab sa sapa, in Bisaya, piyo, at least don't eat it raw. Lutuin mo muna. You're risking your life na ma-infect ka ng Paragonimus westermani or Paragonimus philippinensis. Me, myself, out of curiosity, ginawa ko na to na experiment. Kumuha ako ng crab sa sapa, malapit sa amin. At ito ang aking nakita. Presentation time! Ganun, natanggal na nagihang piyo. Though I'm not entirely sure kung Paragonimus ba talaga yan, pero gumagalaw kasi. Well, it's better to be safe. Lutuin mo na lang. May nakita rin akong bacteria na similar sa nakakakos ng cholera. Anyway, ito ang life cycle ng Paragonimus. Ang itlog ng Paragonimus ay mapipisa at papasok sa snail through skin penetration. Pag ma-mature sa snail at marirelease sa tubig, nagiging cercaria. Napapasok naman sa crab at mag-further mature magiging metacercaria. Itong metacercaria ang infective stage. Titira po ito sa muscle tissue ng crab. So ito na, kung kakainin mo yung hilaw, good luck sa lungfluk or non-bacterial pneumonia. To be precise, parasitic pneumonia. Pero napansin niyo ba bakit may pusa sa picture? Pwede rin ma-infect ang hayop niyan. Huwag niyo nang halikan ang inyong mga hayop. Nilalabas ng tao at hayop ang itlog nito sa pamamagitan ng sputum at pagdumi. Pero bakit ba ito lalabas sa sputum? Ang parasite na ito is capable of intestine to lung migration. So ito lang parati ang isipin nyo. Risky ang kumain ng hilaw na pagkain lalo na kung galing sa freshwater. E paano ang kangkong at tilapia?